Hello po sa aking mga mahal na listeners. Pakinggan na po natin ang ating bagong letter sender. Dalawang nilalang na magkaibang mundong ginagalawan ang pinagtagpo sa magkaibang pangangailangan. Ang isa ay para sa kaligtasan ng mahal sa buhay at ang isa ay para maibsan ang pangungulila. Si Leonard ay isang doktor na halos ay wala ng oras para sa sarili. Maaga siyang naulila sa asawa dahil sa isang trahedya. Dahil sa tawag ng kanyang profesyon ay nawawalan na rin siya ng oras sa nag-iisa niyang anak. Makahanap pa kaya siya ng magpapatibok ng kanyang puso sa pangalawang pagkakataon? Si Jasmine ay isang simpleng babae na may simpleng pangarap. Pangarap niya ang makapagtapos ng kolehiyo para sa mga magulang at mga kapatid. Pangarap din niya ang makapagtagpo ng isang lalaki na mamahalin at pag-aalalayan ng kanyang pagkabirhen. Ngunit isang trahedya ang nagpabago ng kanyang buhay. Wala siyang pagpipilian kundi isakripisyo ang kanyang pinaka-iingat-ingatan. Paano na ang kanyang mga pangarap kung magiging dahilan ito ng pagkasira ng kanyang pagkatao? Malampasan kaya ng ating mga pangunahing tauhan ang mga pagsubok na darating sa kanilang buhay? Pakinggan na po natin ang simula ng kwentong ito. Oh, birhen ka pa. Ito ang nausal ni Leonard pagkatapos niyang may mangyari at ang kiningi ng katawan ng isang babae. Nakaupo siya sa gilid ng kama habang impit na humagulhol ang babae. Makulimlim ang kwarto at hindi niya gaanong aninag ang mukha ng babae. Maselan siya sa pagpili ng babae. Ngunit sa araw na ito ay nakalimutan niya na kilalanin mo na ito. Bakit mo ginawa ito? Tanong niya rito. Dahil po sa tatay ko, humihikbing sagot ng babae. Hinawakan ni Leonard ang baba ng babae at napatitig siya sa mukha at mga mata nito na basa ng luha. Napamulagat siya at wala sa sariling nawika niya. Promise me, hindi mo na uulitin ito. Inilabas ni Leonard ang lahat ng pera sa kanyang wallet at inilagay sa palad ng babae at mabilis siyang nagbihis at lumabas ng kwarto. Naiiwan ang babae sa loob ng kwarto ng motel na natiling nakatitig sa napakaraming pera sa kanyang kamay. May pampaopera na si tatay, lumuluhang wika nito. Nasa loob ng kanyang kotse si Leonard, ngunit nakatitig lang siya sa kanyang manibela. Naalala niya ang mukha ng babae. Maamo ang mukha nito at malamlam ang mga mata na parang laging nangungusap. Hindi niya maintindihan ang sariling damdamin. Nagkataon lamang, nawika niya sa sarili. Napatigil sa pagmumuni-muni si Leonard nang tumunog ang kanyang cellphone. Hello? Lee, may emergency kami rito. We need your assistance here. Wika ng kanyang kausap. Okay. I'm on my way. Agad na pinaandar ni Leonard ang sasakyan. Humugot siya ng malalim na hininga at iwinaksi. Humugot siya ng malalim na hininga at iwinaksi ang pansamantalang laman ng isip. Mabilis ang mga lakad ni Leonard papasok sa hospital. Binati siya ng gwardya. Good evening, Doc. Isang tango lamang ang sagot niya. Dr. Leonard Carpio? Dr. Leonard Carpio, please proceed to Dr. Leonard Carpio. Dr. Leonard Carpio, please proceed to OR. Tinatawag na ang pangalan niya. Tumuloy siya sa doctor's station. Naglinis siya ng sarili at nagpalit ng damit at nagbihis ng surgical gown. Pagpasok niya sa operating room ay naroon na si Dr. Jason Guzman at ang anesthesiologist at 4 na nurses. Lee, mabuti naman nakarating ka. One of the patients need an immediate operation. Out of the country, si Dr. Cheng.
Okay, I'll take it. Inabot sa kanya ng head nurse ang medical record ng pasyente. Binasa niya ang pangalan, Menandro Domingo. Samantala, nagmamadali papasok na hospital si Jasmine at nakita niya agad ang kanyang nanay sa lobby. Nay, si tatay? Nasa operating room na anak. Halatang galing sa pag-iyak ang kanyang ina. Puntahan po natin. Inakay ni Jasmine ang kanyang ina na tuliro rin sa nangyari sa kanilang ama. Umakyat sila ng second floor at umupo sa labas ng operating room para maghintay. Anak, paano kaya tayo makakabaya dito? Nag-aalalang wika ng ina. Wala kasi silang perang naipon dahil lahat ng kinikita ng tatay nila sa pamamasada ay napupunta lahat sa mga gastusin nila. Dalawa silang nasa kolehiyo at dalawa ang nasa high school. Hindi na rin makapagtinda ang nanay niya sa palengke dahil sa nangyari sa kanyang ama. Huwag kang mag-alala, Nay. Nakahiram po ko ng pera kay Mama mo, Sang. Muntik pa siyang mautal sa pagsasalita. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagsinungaling siya sa kanyang ina. Sa tansya niya ay sasapat pa naman ang perang hawak niya dahil may SSS at insurance ang kanyang ama. Anak, baka kung anong kapalit niyan. Kilala mo naman si Musang. Mataas magpatong ng interes yun. At balita ko, bugaw daw yun. Napalunok si Jazz sa sinabi ng ina. Nay, huhulug-hulugan ko naman yun. At saka maghahanap agad ako ng trabaho pagka-graduate ko. Ayaw niyang magpakita ng kahinaan ng loob sa ina. Nag-aalala siya na baka ito naman ang magkasakit. Mahigit kumulang 3 oras silang naghintay at napatingin ang mag-ina nang bumukas ang operating room at may lumabas na doktor. Lalapit sana si Jasmine, ngunit dire-diretso lang itong lumabas at hindi sila pinansin. Hindi rin niya nakita ang mukha kasi may mask pa ito. May lumabas uli na doktor. Dok, kumusta po si tatay? Agad na tanong ng dalaga. Kayo po ba ang pamilya ni Menandro Domingo? Tumango naman ang mag-ina. Ligtas na po ang pasyente pero doon muna siya sa ICU ng ilang araw. Sige po, paalam na wika ng doktor. Nakatulala sa loob ng sasakyan niya si Leonard, ang babaeng nabungaran niya sa labas ng operating room ay ang babaeng kasama niya kanina sa motel. Ama pala nito ang kanyang pasyente. Mabuti na lamang ay nakalimutan niyang magtanggal ng mask paglabas niya ng operating room. Bigla na lamang siyang kinabahan na hindi niya mawari. Gustuhin man niya itong i-comfort kanina pero alam niyang magiging awkward ang sitwasyon. Dahil sa pagmamahal ng dalaga sa ama nito ay nagawang ibenta ang sariling katawan. Maamong mukha nito katulad ni Stella. Malamlam din ang mga mata na parang laging nangungusap. Napabuntong hininga si Leonard. Nagkataon lamang nakawig siya. Mas maganda pa rin si Stella ko. Pakonsuelo niya sa sarili at pinaandar na ang sasakyan. Tumatakbo na ang kanyang sasakyan nang maalala niya bigla si Sam. Oo nga pala, birthday ni Sam ngayon. Nagilty siya dahil wala pala siyang dalang regalo sa anak at malamang tulog na ito pagdating niya. Bakit ba lagi niyang nakakalimutan ang birthday ni Sam? Dahil ba sa ito rin ang death anniversary ng kanyang asawa? Napabuntong hininga si Leonard. Hanggang ngayon ay hindi siya makamove on sa pagkawala ni Stella. Kanina ay maaga siyang dumalaw sa puntod nito. Kapag namimiss niya ang pinagsamahan nila, nabubuhay din ang pangangailangan niya bilang lalaki kaya nandoon na naman siya sa motel kanina. Pero iba ang mga pangyayari sa araw na ito. Naawa siya kay Sam. Hindi na nito nakita ang kanyang mommy. Parang pelikula na naman na bumalik sa isip niya ang mga pangyayari. Daddy, parang kay Rami yata nating binili para kay baby Samantha. Baka ang iba rito ay hindi na niya magamit. Masayang masaya si Stella pagkatapos silang mag-shopping para sa kanyang isisilang na baby. Mommy, lahat yan magagamit.
Di ba baby? Sabay hawak ni Liz at siya ng asawa at excited na kinausap ang nasa loob nito. 2 months na lang ay makakasama ka na namin ni Mommy sa pamamasyal. Sobrang excitement nilang mag-asawa. 5 taon nilang hinintay na magkaanak at konting panahon na lamang ay masisilayan na nila ang kanilang anghel. Hold upper! Sigaw ng isang ales sa tindahan ng mga alahas. Nagtakbuhan ang mga shoppers ng mall. Nayakap ni Leonard ang asawa. Daddy! Unti-unting dumausdos si Stella sa yakap niya. Mommy, my God, may tama ka. Nataranta si Leonard habang yakap-yakap ang bumagsak na asawa. Help! Help us, please! Sumisigaw siya sa takot, humihingi ng tulong para sa asawa. Sa hospital, Lee, marami ng dugo ang nawala kay Stella. Baka hindi na makayanan pa ng katawan niya, but the baby is alive and safe now. Ayon sa kasama niyang doktor na si Dr. Cheng. General Surgeon Leonard at mahusay sa kanyang larangan, subalit wala siyang nagawa para iligtas ang buhay ng kanyang asawa. Hilam na naman sa luha ang mga mata ni Leonard. 5 taon na ang nakakalipas ngunit sariwa pa rin sa kanya ang sakit ng pagkawala ni Stella. Maraming babae pero para sa kanya ay wala nang papantay pa rito. Binago niya ang ruta ng kanyang sasakyan patungo sa ibang direksyon. May bukas pa namang shopping mall na mabibilhan ng kanyang regalo kay Sam. Tulog na si Sam nang dumating si Leonard. Naawa siyang hinaplos ang pisngi ng anak. Nalimpungatan at nagising ito. Daddy? Pupungas-pungas na lumapit at yumakap ito sa kanya. Happy birthday, anak. Hinalikan ni Leonard sa noo ang anak at mahigpit na niyakap. Here's my gift for you. Inabot niya ang isang stuffed toy na halos kasing laki ni Sam. Wow! Mama Bear! Thank you, Daddy. Tuwang-tuwa ang bata at mahigpit na niyakap ang stuffed toy at pinugoy-goy ito. Muling niyakap ni Leonard ang anak. Alam niya kung bakit ito ang tawag ni Sam sa stuffed toy. Ilang beses na siyang tinanong ng anak tungkol sa ina. Naintindihan na ni Sam na patay na ang ina pero isang katanungan ng bata ang hindi niya masagot. Daddy, kailan po ko magkakamami? Naggulat si Leonard sa tanong ng anak. Muli na namang naulit ang tanong na mahirap sagutin. Baby, wala pa kasing nakikita si Daddy na kasing bait at kasing ganda ng iyong mommy. Ito lang naman ang laging sagot niya. Go back to sleep, baby. Hug your mama bear. Pinahiga ni Leonard ang anak at kinumutan. Inintay na makatulog bago pumunta sa kanyang kwarto. Kinabukasan ni Liz sa kanyang mga pasyente sa hospital. Tiningnan muna niya ang mga records sa mga pasyente kasama na rito ang chart ni Menandro Domingo. Binagpawisan ang noo niya kahit may aircon. Baka makita sila ng babae at hindi pa siya handa na magkaharap sila. Gusto niya itong makausap pero hindi sa ganitong pagkakataon. Pero kailangan niyang bisitahin ang mga pasyente. Bahala na. Wika niya sa sarili. Tapos na siya sa ibang pasyente at papunta na siya sa kwarto kung saan naroon si Mang Menandro. Nang mamata niya ang babae na palabas ng kwarto. Mukhang paalis na at naka-school uniform. Biglang about face si Leonard. Nagulat pa ang nurse na kasunod niya at bumalik siya sa nurse station. Hinintay niyang makalampas ang dalaga bago siya tumuloy. Sinundan niya ito ng tingin. Maganda ang hubog ng katawan at sa simpleng damit. Sa mata niya ang dalaga ay kaakit-akit. Biglang uminit ang kanyang pakiramdam. Napailing siya. Pilit iwinaksi ang laman ng isip. Nagangat ng mukha ang bantay ng pasyente nang pumasok si Leonard. Ay, Doc, good morning. Nakangiti nitong bati kay Leonard. Good morning din po. Ganting bati ni Leonard sa bantay na sa tingin niya ay asawa ng pasyente. Good morning din po. Ganting bati ni Leonard sa bantay na nasa tingin niya ay asawa ng pasyente. Kayo po ba ang asawa ni Menandro Domingo? Ay, opo Doc. Ako po si Gloria. Nakangiting bika ng kausap. Kumusta na po si tatay? Nginitian niya ang pasyente habang kinukuhanan ng mga vital signs. Ngumiti din ang pasyente. Pinagmasdan ni Leonard ang pasyente. Kahawig ito ng dalaga. Ay, unti-unti na pong lumalakas. Nakakain na po siya. Masayang sagot ng asawa nito.
Maganda pong sign yan. Mapapabilis ang pagaling ni tatay. Sang-ayon na komento ni Leonard habang may isinusulat sa chart ng pasyente. Maganda pong sign yan. Mapapabilis ang pagaling ni tatay. Sang-ayon na komento ni Leonard habang may isinusulat sa chart ng pasyente. Kayo po ba lagi ang bantay ni tatay? Baling niya sa asawa ng pasyente. Ang totoo ay naghahanap siya ng hint kung kailan dumarating ang anak nito. Ay, di naman lagi. Mamaya papalitan ako ng anak kong si Jasmine. Nag-aaral kasi kaya sa gabi siya nagbabantay. Wika ni Aling Gloria. Ngayon, alam na niya ang pangalan ng kung anong oras naroon ng dalaga. Ngayon, alam na niya ang pangalan at kung anong oras naroon ng dalaga sa hospital. Tatay, pagaling kayo ha. Baling niya sa pasyente na nakangiting tumango naman sa kanya. Nanay, pag may kailangan ng pasyente, paki-inform na lang po ang nurse station. Habilin niya kay Aling Gloria. Ay, sige po Dok, salamat. Wika ni Aling Gloria. Sa office ni Agent Henry Mendez. Lee, pare. Mukhang na-miss mo ko ah. Napangiti si Lee sa tinuruan ng kaibigan. Mula nang magkaroon sila ng kanilang propesyon, ay bihira na silang magkita. Hindi tulad ni Jane na pareho sila ng tinahak na landas. Pards, alam mo naman ang trabaho ko, walang fixed hours. I know, and for sure may kailangan ka sa akin. Nakangiting wika ni Henry kay Leonard habang pinapaikot ang ballpen sa dulo ng mga daliri. Yeah, you're right. May ginuha si Leonard sa bulsa ng kanyang polo. I want you to background check this lady and her family. Binasa ni Henry ang nakasulat. Jasmine Domingo. Name and address lang. Wala man lang picture? Anong connection niya sa'yo bro? Kunot noon na tanong nito. Wala akong picture. She's young, a college student. Perhaps 20 or 21. Basta bro, I need your BI report. Pakibit balikat na sagot ni Leonard. Ang totoo kahit siya ay nagtataka kung bakit gusto pa niyang alamin ang tunay na buhay ng dalaga. The last time you asked me to do a BI was a decade ago before you started courting Stella. Komento ni Henry. May utang ba ito sa'yo or someone special? Pabirong tanong ni Henry. Napangiti rin si Leonard sa tinura ng kaibigan. Bro, just do what I want. Okay, just give me a week. Wika ni Henry. By the way, birthday ng inaanak mo sa Sunday. Huwag kayong mawawala ni Samantha. Lunchtime sa isang restaurant. Jay, I'm attending a medical convention in New York next week. Dumating na si Dr. Cheng. Wika ni Leonard sa kaibigang doktor habang kumakain. How long you'll be away? Tanong ni Jay sa gitna ng panguya ng pagkain. 2 months, I think. Actually, more than a month or more than 2 months lang, but I will also visit my parents. Sagot ni Leonard na patuloy din sa pagkain. Napangiti si Jay at tinudyo ang kaibigan. Maghahunting ka lang ng babae doon. Bahagyang kumunot ang noo ni Leonard sa sinabi ng kaharap. Of course not. Gusto ko nga sanang isama si Sam kaso may pasok pa sa school. Sumeryoso ng tanong si Jay. Lee, kailan mo ba hanapan ng pangalawang mami ang inaanak ko? Napabuntong hininga si Leonard. Una si Sam ngayon, pati si Jay ay nagtatanong kung kailangan uli sila mag-aasawa. Hindi madaling gawin ang sinasabi mo. Don't get me wrong pare. Alam mo naman ang profesyon natin. Madalas sacrificed ang quality time sa family. Mas maganda kung may katuwang ka sa pagpapalaki ng anak mo. Paliwanag ni Jay. Buntong hininga lang ang naging sagot ni Leonard. Siya nga pala, bakit mo sinagot ang hospitalization ni Minandro Domingo? Nagtatakang tanong ni Jay. Napatigil sa pagsubo si Lee. Kawawa naman ang pamilya kung mawawala ang padre di pamilya. Sagot niya sa kaibigan. Yun lang? Patanong na wika si Jay. Iniba ni Lee ang usapan para tumigil na sa pag-usisa ang kaibigan.
Bilisan natin ang pagkain. Ihatid ko pa si Sam kay Ate Jeline. Iniisip ni Leonard ang sinabi ni Jay habang pauwi ng bahay. Sinusubukan niya din naman na maghanap ng bagong mamahalin pero ni isa ay walang kumuha ng kanyang pansin. Walang pumasa sa kanyang pamantayan. Wala na yata siyang mahanap pa na katulad ni Stella. Bukod sa maganda na ay mabait, matalino, mapagmahal, maalahanin at isang ulirang asawa sa kanya. Isang buntong hiningang pinawala ni Leonard. Naalala niya si Samantha. Lumalaki na at nagkakaisip na ito. Malaki ang pagkukulang niya sa anak dala ng kanyang trabaho. Kawawa naman ang anak ko, nausal niya. Biglang pumasok sa isip niya si Jasmine. Kahawig ito ni Stella. Kung mayroon man na pagkakaiba ay ang height dahil petite si Jasmine. Curly hair ang kay Stella at straight hair ang kay Jasmine. Napakaputi ni Stella pero maputi din naman si Jasmine. Mula sa araw ng maangkin niya, ito ay madalas niya itong naiisip. Tinatanong niya ang sarili kung tala lang ba ito ng pananabik bilang lalaki. Pero bakit na makita niya ito sa labi ng hospital ay tuwa at kaba ang kanyang naramdaman. Para siyang teenager na dinaga ang dibdib nang makita ang isang crush. Wala sa sarili na napangiti siya. Hindi mawala sa isipan ni Leonard kung paano niya inangkin ang katawan at ang kaberhenan ni Jasmine. Na kahit first timer pa ito si Jasmine ay magaling na sa kama, kaya parang ma-inlove na si Leonard. Abangan po natin ang mas mainit na part 2.